Alam nyo ba mga dudong na pag ginaganito ninyo ang inyong jowa ay napakasarap sa kanilang feeling at hindi ka makakalimutan pag nagawa mo ito sa kanya. So kung ano ito, kailangan mong panuorin ng buo ang video na to. So hello, it's me, Inday Bagat, your open-minded vlog. And for today's video, ang pag-usapan natin ay napakagandang topic. Ito yung dalawang posisyon na kung saan pag nagawa mo ito ay of course hindi ka talaga maiwan-iwanan ng isang babae dudong, no? So disclaimer, ang channel na ito ay tungkol sa mga tips o mga bagay na kung saan hindi angkop sa mga taong hindi bukas ang isipan at lalong-lalo na sa mga taong walang jowa, walang karelasyon dahil hindi talaga kayo makarelate sa mga topic dito sa channel ko. Dahil ito ay tungkol sa love advice, relationship advice, and of course, mga something na kami lang na may bukas ang isipan ang nakaka-relate. So, skip the video kung ikaw ang tinutukoy ko. So, mga lods, ano nga ba yung dalawang posisyon na iwan ko pag ito yung posisyon na to ay napaka linamnam, napaka ano ba yun, hindi mo siya makalimut-limutan. So, bago ko sabihin ay nangangailangan tayo ng materials pag ginagawa ang posisyon na to. At number one na materials ang ginagamit ay ang pinaka-the best na unan. Yes. Nangangailangan po tayo dito ng unan. Kasi itong posisyon na to, pag ginawa mo to, ay yung tinatawag nating sampak to the max. Sa Bisaya ba, sampak gidaw? Mga ganun na, ano ba yun? Yung parang, kung sa Tagalog ba, walang lusot, no? Wala talaga siyang lusot. Igo, ano ba yun sa Tagalog sa igo ba? Target talaga, na target po talaga siya na yun talaga. So, nangangailangan po tayo ng unan. Yes? Kasi itong posisyon na to, pag wala po kasing unan, ay hindi mo siya mafe-feel, lalong-lalo na yung lalaki ay may kaliitan. So, kung ikaw dudong ay may kaliitan ng saging o sandata, the best talaga na meron kayong unan. Isa yan sa mga ano ba to? Tinatawag nating props pagdating sa bakbakan. So, meron pong na-order dyan sa, sa Shopee. Ang ganda niya na unan. Kasi, yung unan na yan ay marami kang magagawang posisyon na mapapasaya ka, no? Sa simpleng unan na yan. So, meron yan sa Lazada, meron din sa Shopee. So, bala kong bumili niyan. So, depende po sa quality. Meron pong mahal, meron din pong mura. So, depende din po sa size. So, may nakita ako magandang quality, tas magandang size, tas ano siya, 5,000 up. Pero, ang ganda talaga niya. Ang dami-dami nyong makukuhang, tapos, makikita din pala to sa SOGO pag nag-check-in kayo sa ganitong lugar, no, sa SOGO sa, tapos may ano pa to siya, may mga Hello Kitty, mga ganyan bitaw na style. Makikita mo doon to na unan, napakaganda to na unan. So mahal ang room rate, mga 2,000 yata yung room rate, 3,000. So isa yan sa pinapangarap ko na pasukan, ang SOGO na may ganyang may ganyang laman, no, yung may unan-unan sila ba. So meron yan, nalimutan ko na yung link kasi may vlogger na nagpost ng ganyan na niya ba, yung mga ganyan na room. Sus, ang ganda, the best. So magtanong na lang kayo doon sa front desk kung ano ba yun siya na
Mayroong mga unan na ganyan, no? Kung gusto nyo ma-experience kasi ayaw nyo pang bumili. So, kung gusto nyo ma-experience, doon kayo punta kayo doon sa SOGO, no? So, alam nyo na yung tinutukoy ko. So, yes, nangangailangan po tayo ng unan sa ano na yan, no? Sa action na yan. Kasi, napakaganda po na may unan. Kahit anong posisyon, basta may unan, napakaganda, no? Kasi pag mayroon po kasing unan, parang magigigil ka talaga kasi nakaano talaga siya ba? Pasok na pasok, no? So, once po na mayroon na kang unan at ang posisyon na to depende po sa inyo, no? Depende po sa inyo kung paano nyo siya i-actualize, kung paano nyo siya anuhin ba, no? Kasi pwedeng nakaupo ang babae while yung dalawa niyang paa ay nakabitay ba. Pwede siya nakaupo doon sa kama, pwede din siya nakaupo doon sa bangko, depende. Tapos anong use ng unan? Kasi yung unan parang supporter po niya sa balakang niya or sa weight po niya. Supporter para iangat yung na-imagine nyo ba ang sinasabi ko? Naiangat ang kanyang weight po, no, while doing something na ingon ana, no? So, pag naangat, tapos ikaw naman dudong, ay nakaano doon, ay of course, na-imagine nyo ba? Na-imagine ko, sana all, no? So, napakaganda na ganyang bagay. So, pag ito po kasi na ano ba yun? Ito, nakakalimutan namin ang pangalan pag ganitong posisyon ang nangyayari sa aming buhay. Once po napaangat ninyo yung weight po namin at doon kayo nagsimulang magkagod-kagod, doon kayo nag-umpisa nagkagod-kagod, maliit man yan o malaki o normal ang mga sandata na yan. Pag once na ipasok na yan sa ganyang bagay, ay mafe-feel namin talaga kung gaano ang meaning ng pag-ibig, no? Kung gaano kasarap ka magmahal, kung gaano ka kasarap di ko na no? So yan po, no? Yan po ang tinatawag nating position na flying bee, no? Flying bee. Bakit siya flying bee? O sino ba? Naka-letter B ka kasi, nakaganon. V as in vine, no? Nakaganon, no? While nakaano ka sa liig, nakapulupot ka doon sa liig, na yung dalawa mong paa nakaano doon sa shoulder. Tapos, imagine ko, tapos nakaangat yung tapos agoy. Sana all. Makasana all na lang tayo. Tapos ang pangalawang posisyon na tinutukoy ko ay ito yung tinatawag na kandungan. Alam nyo yung kandungan? So, merong many ways on how to kandong, no? It depends on the situation, no? Bakit? Pwede kayo doon sa gilid ng kama. Pwede din kayo doon magkandong sa marami, no? Marami. Basta nangangailangan lang po talaga siya ng unan para kasi supporter. So, ito yung pangalawa. Ito yung kandong pero hindi ka. Or, pwede din siyang cowgirl. Pero ang cowgirl kasi nakahiga yung yung tinatawag nating ikal. Yung si Dodong. Si Dodong nakahiga. Tapos si Inday doon ay kay nakakuan. Pero hindi po yun. Ito yung cowgirl patalikod. Pero nakaupo kayo, no? So, na-imagine nyo yung sinasabi ko. Nakaupo si Dodong while si Inday ay nakatalikod at nakasakay. So, pag siya po kasi yung driver, pag ang babae kasi ang driver, tapos yung sandata mo Dodong ay medyo kaliitan or normal lang. So, feel mo, hindi yung parang bang wala kang confident Dodong na mapaligaya mo yung isang girl dahil sa ganyan na So, yan po ang isang technique or tips
or yung tinatawag nating posisyon na gagawin ni girl para hindi lang ikaw ang maligayahan kundi pati din si babae. Nakaupo, kadalasan po kasi dudong nakaupo kayo. Wag mong hayaan na palagi na lang nakakatihaya, nakakahiga si girl lalo. Pwede, kailangan talagang slanting, na meron kayong mga posisyon na ano ba, kasi kung nakatihaya ka lang gani, doon mo gud mafe-feel ng isang babae na may kaliitan ang sayo, no? So mas maganda na mga BB, nakaupo, naka-L, nakakuan, mga ganyan palagi dodong. So sana may nakuha kang kunting kaalaman na of course galing dito sa akin, no? So disclaimer, kung para sa iyo ay hindi ito bagay sa iyo, huwag ka nang magkomento ng hindi nakakasakit sa kapwa. Ako ay naghanap buhay lamang. Sige, bye.